Saan mo sa report, sir? So, sa settlement report every 8:30 man siguro na ninyo i-generate. Dito mo reflect ang dito sa resibo o sa settlement report, dito mo reflect ang inyo ang gross sales, commission, tax on commission, hangtod sa net online due or net due. Kanang net due nga mopatak sa inyong settlement report, mao na siya inyong i-remit the next day or the next banking day. Kay kung Sabado binito ka may bangko. So the next banking day mo na inyong i-remit. So ang ato ang commission kay naman na sa 5% or 7.5 kung ito. Kikuha na siya daan. So, ang inyong i-remita is para kung yun sa PCS ko. Ang commission day by day, ako na ninyo. Yun niya, if ever ang sales sa Friday, may deposit sa Saturday, Sunday, matingob na siya sa Monday. Ang Friday, Saturday, Sunday. So, tulo ka adlaw, mao'y i-deposit sa Monday. Importante kayo nga ma-remit na to daily ang atong deposit, ang atong natjotong kay kung di ato na siya ma-remit sa ma-block ka. Automatic shut off tao, no need of prior notice like, sir, asa naman ni remittance. Although everyday ga-monitor na, especially karon online na ang monitoring, makita na yung activity daily. So if naay makita sa system nga wa ka-remit o wa ma-remit nga net due, automatically, di ba, karon ang halin i-deposit ka inig ka following day mo katang mag-report ang lambang kinsay naka-deposit sa gapon. Inig ma-update mo that's the number nga mag-lock kung na non-remittance or under-remittance. So, importante kaayo ma-deposit na ang sales kung kadiha na nato ikuha tanan. Itong expenses, itong prices, sa charity. So, very important na ma-remit siya timely. So, in case gani di ma-remit sa agent ayang remittance the following day, the next day ma-block na siya. Kaya matatag na sila lang na report sa waka deposit. So, ma-block siya. Once ma-block, kung ang reason for blocking nato is non-remittance, we are given buhat ang chances in a quarter na makabalik pa ka. So first ni mga blocking, ibayad lang kang 500 reconnection fee plus penalty. Penalty dahil nato is 1% of the amount na wala na deposit. So daily na siya 1% per compute. So if ang net due for deposit on pag Friday, yung waka ka deposit for whatever reasons, mag-penalty na siya 14 days. Friday, Saturday, Sunday. Kung ang sale sa February, wala na deposit sa Friday. Pero kung ang sale sa Friday, wala ma-deposit sa Friday, so may bangkol yun. So naka-design na ng system na hindi ma-compute ang penalty. Pero kung ang Thursday, wala ma-deposit sa Friday, na banking day na ang Friday, hindi siya holiday, mo compute siya penalty from Friday, Saturday, Sunday, or even Monday kung di pa nakuha sa Saturday. Di na siya magandang compute. So, sige na siya dagan ng penalty. So, once maka-deposit na ka, ay anong adlaw nga nag-deposit ka in full, ay pa siya mag-full ang computation sa penalty. So, muna sa non-remittance, kaduha lang ka, dili ni paabtong kapulo in a quarter. It's because kung abtan kapulo sa isa ka quarter, terminated na. Kabalik. So, first blocking, kabalik ka bayad ka 500 plus penalty.
second blocking, kabalik na pagbabayad ako ng plus penalty. Pero ma-secure the deposit on the foreign strike in a quarter. Una na for termination. So, yan ang importante ang remittance. Sa ubang na mga agent, ang lang gibuka, especially kung layo sa kundo sila, ilara lang i-monitor murag in and out sa ilang monitoring sa ilang kwarta. Ilara lang monitoring ng running balance to make sure hindi mag-short kayo. Once pag mag-short ka, good as well pag so yan na discussion na lang sa agent na kundo siya para makasave siya time para dito sa syudad, ability, effort. Kaya mo ba niya ka manira para lang mo-deposit. So to save all of that, dito sila ilan na lang monitoran, pili na pili. Ang pag-deposit, ma'am, is usa ra man kaway, ma'am, no? Land bank lang, dili pwede Gcash na kuan. Ang land bank lang sila to distributed na nasa asa inyo gali? Murag sa tubigon na mga pinakadool. Asa inyo gali? Pinabanga. Inabanga. Ang muni katong kantian Kan Lubonyo. Lubonyo. Asa naman kung babae na gusto na ko? Tigari sa una? Kanang nagtrabaho sa provincial hospital. So, kapaano naman mo siguro sa process mo? Banto ka mo pamilya. Kanya, so if ever ka na ma-fail ka o pinit 100% sa ato ang net due, nasa tayo gitawag na under remittance ka ng gamay lang yun ang kulang ba na makumpleto ang katingin mo. So, ma-fall lang siya sa reason for blocking, ma-fall lang siya sa under remittance. Tungkol kay, hinglapa siya sa 90% sa supposed to be deposit. Pero wakid ka about 100. So, nagbuangan siguro sa 50, 90, ano, sa ginagmay. Basta hinglapa siya sa 90%, pero ka ba 90%. So, under remittance ang reason for blocking. And the difference is sa under remittance, pupat yung chances na balik. Unlike sa non-remittance, magagawin yung mga non-remittance, wadyo kayo ginatag dyan, wadyo kayo ginamit. Or nakaremit ka pero wala ka ba 90%, so consider na non-remittance. Kung wala ka ba 90% sa angay na i-deposit. So, sa under remittance, may 4 chances na pwede pa balik basta bayad lang ka sa reconnection fee o sa penalty. Pero once mo reach ka 5 blockings in a quarter for under remittance, matter na dapat. So, dili binato ka doon mo mahimo din yung pangtula nasol kung mahal bayad reconnection fee ako na nag-save para sa inyong sweldo sa mga pera. So, naagi diri tanan na kana stick to gali ni kay dapat alas 11 unta the following day i-deposit. Pero madawat ka man until 3 ka 3 naman yun. So, kaya na siya. So, aray na pagkang sa pag-connect. So, muna to as discussed earlier, naatay din ka grounds for shut-off. And yung non-remittance o under-remittance, na-considered non-remittance kung below 90%. Under-remittance kung above 90% pero above of 100%. So naanay 3 times prior na terminate, 5 times blockings prior na terminate for under, and non-remittance is 3 times. Within a quarter. Yung back to zero na po na siya, sir. So back to zero na po na siya if kanang mo tabok na po tag next quarter. Mo back to zero ang counting na po sa mga blocking. So, block ka diha this quarter. Kunya nakalampos juga wa juga maabot ang katulo. So pagka next quarter back to zero. Mag-block ka one of strike one na po. And then sa reconnection na to nakabutang diri na
before ta magpa-reconnect, ato na isa ko lang itong balanse. So, kung sa may buhaton, so i-deposit na po, then muari ta diri sa opisina, magdata sa deposit slip to show na na-circle na nato ato ang balanse na supposed to be deposit sa kunya. After ana, mo-process ta sa reconnection fee nga 500 plus penalty nga katong 1% daily. So, isa to nato na diri sa opisina sa cashier, dili i-appeal i-deposit sa nila. So, together with your deposit slip, with your OR sa 500 and sa penalties, amo na ipadala sa Cebu para ma-reconnect mo. In just few hours na reconnect. So, within the day nga mo-process ka, ma-reconnect ka. So, ako bang mga reasons po na black sila is kaning pag-deposit nila, sikyat ang teller sa mga input sa agent number. So, syempre, dili na mo basa sa mga system na hanggang mo karangit. Pero once ma-found out na naka-deposit lang, sayop lang sila ng pag-input sa agent number. Sikyat na isa ka digit sa hindi naman magaling mo. So, once ma-justify ra, ma-unblock na mo without payment. So, hindi rin i-submit ang proof na ano akong i-deposit, sikyat ng yun. So, naramihin mo ang adjustment. So, after ma-adjust, so, ma-unblock ka po dito. Wala ka rin bayaran. Hindi na ninyo sa'yo. And then, ang isa po sa technique is, before mo magawas sa bangko, make sure na ang entry sa land bank correct. Kung may agent claim name, swag. Kaya usahay sa ma-interchange nila. Agent name, ang isuwat number. Di man na matapot sa mga system. Kaya basahon sa mga system kay both agent number o agent name. So kung number yun ang value sa i-input niya. Kung yung pag-naming sa din i-input. So mo na ibantayan na ninyo kay iban siguro magdali-dali na rin ang mag-verify yung dara mo gina kay isa na mo gina account yung sudlan dami account is the PCSO katong clearing account muna sudlan sa tanang agent mo differ lang mo sa agent number which is sa amo na system mo doon so may pakisilan ba kung kasayop ng agent name mo sa number kay kung tanti na Manila is pinsuod mo sa clearing account pero inag-upload na mo sa ilang soft copy pa doon sa mga system ito na mo sa mo lang ma-interpret siya sa system na makaka-deposit. Ilang tinod ay naka-deposit na sa lang. So, isa na sa inyong bantayan before mo magawa sa bangko, i-double check ninyo kung sakto ba ang agent name o agent number. Takabag na masipyat. Tayo sa hype. Di emoji kay agkato din kasunog ninyo yung na-input pa, na agent code. Yan na. So, careful ka. Sana, daghang cases sana. Isa na sa cause of block killing. Although wapay mabayaran pero kaso ba in this nagtudaghang na yung kalit ng gagkapaw. Automatic naman yung anak, hindi ka patayan. So, na siya ang story. Anak ko, butang ka ang inyong halin. Ito na ginunong ka mo. Nagibili ninyo ng halin sa mga outlet. Wala po tayo remedy ang lahat. Inyong hanggang na office na dili mo remedy ka din ninyo sa kung kapman sa atag mo police report wala sa ato ang mubayad si or quit sa PCSO sa inyong June. Kailangan June ako lang nang gi-appeal kaya na namin nahitabo. Gilong ka po. Yung hangiyok, di actually, kaya yan sa policy. So, nahagbong siya nga negligence report sa agent for not safekeeping the ilang halin. So, by all means, ato din ang safekeeping ako. Para di ka butang sana na unya sa panangitan mo na ay holiday, di ba mga deposit. Make sure na
kanang maapil gali ninyo ang katong previous day prior ng holiday. Kaya especially kung ma-fall o weekend, si Thursday, nag-holiday sa Friday. Inag-Monday kaya ang ilang i-deposit kaya agad tulog ko na Friday, Saturday. Malimtan nag-deposit sa Thursday. Bukod na isa sa mga tayo nga mapla. Okay. Ang butasan nag-ibutang ang halin sa Thursday. Wala man ma-deposit sa Friday kay holiday. So dapat ang deposit, i-deposit kung taan ko sa Lunes is ang halin sa Thursday, ang halin sa Friday, ang halin sa Saturday, ang halin sa Sunday. So upat ang dapat ko. Usually, ang ilarang ma-deposit. Kaya mo orbit ako ng gawas sa resibo, magtuyog na yung tulog. So, whatever halin sa Thursday, i-make sure lang makita na ang Monday. Kabawa na ba na hindi na-deposit kasi siguro Misplace. misplace o magasto. So,